Okay, sige. Coach David, Yes, sir. Yes, sir. ikaw na, okay. Ayan, diretso na tayo ha, para mabilis at Sige, maraming sige. oras. Wait lang, ha. Sige. Sige, habang Nakaano na ba ako? wala pa eh. Ah, okay. Habang piniprepare ni Coach David yung kanyang presentation regarding diyan sa ating ano no, sa RPM. So sana mayroon kayong mga notebook at ballpen para na sa ganon nasusulat niyo po itong mga training natin ano. Yan, simula ngayong week na Yan. to, yan magkakaroon na po tayo ng mga exclusive training sa ating team, sa mga traders. Yan. Sige, Coach David, ayan na po at pakinggan po natin si Coach David. Okay, wait lang, ha. Lakihan ko lang. Yan, loud and clear na, folks. Yes, loud and clear. Loud and clear. Yan, ako pala si David SP, former PAL Air Mechanic, no? So yan, nakikita po niyo mga 20 years ago na yan. Nung ako po ay first time na pumasok sa larangan ng aviation. So, grabe no, lakas ng ulan dito. Bumabagyo ba dyan sa mga lugar nyo? Kami bumabagyo. Kaya hopefully sana hindi tayo maputol. Ayan pala nagkaroon kami ng business sa Japan, no? Kaya kung titignan nyo, naniniwala ako talaga ang ganda ng trabaho ko pero alam ko hindi ako yayaman. Hindi ko makikita 1 million doon na one month, 1 million, no? Pero nung nag-business ako, doon ko naranasan kumita ng minimum of 300 to 400,000 minimum. Maximum of umabot ako ng 2 million per month. So doon ko na-realize na ito pala yung tinatago ng mga mayayaman. Hindi nila sinasabi kasi bakit? Kung lahat tayo mayaman, wala na magtatrabaho. Kaya dito ko nalaman kung gaano kahalaga ang pagninegosyo. Yan. So ito po, nung umuwi ako ng Pilipinas, nag-for good na, nakita ko yung kahalagahan ng online. So yung online talaga, pwede tayong kumita dito ng napakabilis. Yung isang taon mo dyan, kayang kitain dito ng isang linggo lang or isang buwan, no? Minsan nga, dumating pa yung punto na yung isang buwan ko, katumbas ng 2, 3 taon kong sweldo nung nasa Japan po ako. So, ganun kahalaga. So, ano po ang dapat natin gawin bago natin makuha yung mga bagay na yan? Kailangan matutunan talaga natin paano tumatakbo ang negosyo. Kaya, very important po yung training tsaka yung learning natin. Kasi kung hindi mo alam ang ginagawa mo, kahit meron ka pang tools, wala pong kwenta. Kaya, eto, tignan niyo po ito, mga kasamahan ko Pilipino na pumunta ng Malaysia tsaka Singapore, nag-enroll po kami dito sa Quantum Leap. Yung Quantum Leap, ang halaga po niyan is 360,000 pesos. So, nangutang pa ako diyan, nagsanla pa ako ng condominium ko, ng condo namin para lang sabi ko nga makapunta ng training. Ganun po ako kapursigido. Hindi po ako kumbaga all in talaga ako. Ayaw kong 360,000 walang magtuturo sa iyo na magme-mentor. Yung 360,000 pupunta ka ng ibang bansa, magte-training ka, pagkatapos ng uuwi ka, i-apply mo. Wala kang matatawagan. Kundi kayo-kayo. Yung mga kasamahan ko rito, lahat kami pare-pares na hindi namin alam dito. Mga Pilipino rito nakasamahan ko karamihan puro mga business owners, no? Mga may-ari ng mga agency, may-ari ng mga company, tapos may mga-ari ng mga eskwelahan. So napakaganda po talaga na ang community mo na-expose ka sa mga yung alam nyo yun yung mga big time. Kaya nga sabi ko nung napunta ako dito, sabi ko ako pala pinakamahirap dito. Ako pala pinaka small time. Lahat ng kasamahan ko nasa Pilipinas lang, hindi naman nag-abroad pero ang yayaman. Ang daming pera. Kasi kaya nilang magbayad ng 360, ako nangutang pa. 360K pinangutang pa samantalang ako sa kanila pala normal yan. Lagi silang nagpupunta. Actually dito itong dalawang to mag-ina to eh. O 360,000 ang binayaran niya para lang maka-attend. Tigti 360 sila. Ganun sila kaya yaman. Hindi important ang mahalaga sa kanila paano sila mag-grow, hindi yung babayaran. Okay? So sa mga hindi pa nag-enroll o yung mga nag-enroll dito na nanghinayang kayo, wag po kayong manghinayang kasi hindi mananakaw sa inyo yung knowledge and wisdom na matututunan nyo rito. So ito po yung tinatawag kong super indicator. It is more than 30 hand pick indicator with special setting. May mga settings siya na applicable lang siya dito sa ating ginagawa. So $199 siya per month. Pero dito po binibigay na po namin to ng libre pagka member ka, tsaka lalo na kapag naka-enroll ka, no? Ngayon sinishare namin to para makita nyo paano gumagana.
Exclusive lang ito sa amin dati, sa aming elite community. Kaya lang ako nakakuha nito kasi lagi nga akong nasusunog sa Forex, which is kailangan talaga mag-aral. Pangalawa, meron kang mga tools. Kaya kung tatandaan nyo kanina, pinakita ko sa inyo na nasa pala ko, hindi po basta-basta tools ang ginagamit namin doon. Kasi kailangan ang gagamitin mo doon, hindi mga made in China. Yung number one na pinakamahal na mga tools, yung mga gagamitin mo doon, hindi lang siya kumbaga world class na number one tool sa buong mundo. Ang ginagamit namin doon is Snap-on. So ang halaga po ng aking mga tools doon more than almost more than 500,000, no? Ino-order pa namin sa US. Ganun po dapat ang maging mindset natin na ang puhunan natin nasa mga tools, knowledge, at saka yung mga system na ginagawa po natin. So ito na po siya. Tuturo ko na sa inyo ano muna yung para maano natin, magamit natin ng tama yung ating RPM na system na live signal. So kailangan muna alamin muna natin ano yung trend, uptrend ba o downtrend. So mamaya papakita ko po sa inyo. Ano ba yung mga iba pang gagamitin? Pangalawang gagamitin, malaman ay yung dapat na rules natin is alamin natin ano yung trend line, no? Ah, pataas bang trend line o pababa ba yung gagamitin natin na trend line. So yan yung pag-aaralan din natin mamaya. O yan po yung mga trend line. So trend line means ano yung trend. Kumbaga maglalagay ka lang ng diagonal na pababa at diagonal na line pataas. So yan yung tinatawag na trend line sa upper part. Ayan, upper part, tsaka yung lower part dito, yung may mga bilog. So yan yung nag-a-act na support. Ito naman resistance, yung mga area na yan. So napaka-powerful niyan, although very simple, pero napaka-powerful. So nakalagay dito, pag nag-breakout, magba-buy ka. Pag nag-breakout pababa, mag-short ka or magse-sell ka. Okay? So ito pa po yung isa nating ituturo, yung tinatawag na very simple, no? Yung supply and demand. Actually, dito lang marami nang nagkakamali kasi wala po ito sa chart. So ang gagawin po natin, pagka tayo po ay magte-trade, tayo magpa-plot saan bang demand zone. Kailangan alam mo yan. Ilalagay mo yung demand zone, supply zone, o ito yung tinatawag natin na simple terms na support and resistance. Hanapin mo yung pinaka-support o yung kumbaga sa bahay, ito yung flooring mo, ito yung first floor mo, ay second floor, tapos third floor and fourth floor. So imagine natin na may janitor o yung pinupuntahan niya yung fourth floor. Ito katulad dito, pumunta ng fourth floor. Lumagpas siya. Nung itry niyang pumunta ng third floor, hindi siya pinayagan, bumagsak siya. Ibig sabihin hindi niya na break out, no? Pagbagsak niya, dire-diretso siya sa second floor o dire-diretso siya ng first floor uli sa ground floor o bumalik uli ng first floor, tumalbog-talbog siya kasi yan yung mga key point of interest, no? Mga key areas. Diyan nagba-bounce ang market. Diyan din nagre-react yung market. Minsan diyan siya nagre-respect. Kaya yung gold minsan makikita nyo meron siyang mga support and resistance. Pag ginuhitan nyo, doon talaga siya nagre-react. Doon siya tumatalbog. Doon siya nagbe-breakout. Doon mo makikita diyan yung area kung saan ka magandang mag-e-entry. Okay? So yan po. So ano pa? Ano pa yung gagamitin natin na tools? Apat lang, mga simplified pero very powerful na ginagamit natin dito sa ating RPM. Kaya kung gagamitin nyo to, susundan nyo yung RPM signal natin. Halos 99% tatama ka. Huwag lang matigas ang ulo. Ako na nagtuturo sa inyo. Minsan matigas pa yung ulo ko. Bakit? Kinokontra ko pa yung trend. Namamali pa kami. No? So, yun yung pinakamalaking pagkakamali. Mga lessons na minsan mahal. Kasi bakit? Matatalo ka ng $1,000, $500, $100, $2,000. Yung iba, malalaki yung pinapatalo, no? Kasi hindi natututo. Minsan, nangyayari yung kahit alam mo na. Kaya dito, hindi lang dapat alam mo, dapat i-apply mo talaga. Okay? So, ayan po yung isa sa mga nawi-withdraw. Halos 1 week lang to, 2 weeks. Almost, actually, luma na po ito, no? Pero almost $2,000 na, 2,500 na yung kanyang na-withdraw. Meron kaming isang member sa ating community naka-withdraw na ng almost 300,000. Magkano po yung pinuhunan niya? Siguro namuhunan din siya ng almost 1,000 to $2,000 kasi natalo siya bago niya na hit yung tamang niya, yung nagamayan niya. So ito lang naman yun, hindi natin kailangan pahirapan yung buhay natin sa pag-trade. Kailangan simplified, madaling intindihin na kahit na yung anak mo na elementary o high school, kaya niyang sundan kasi color coding lang.
susunod ka na lang, huwag ka nang kokontra. So yan po, no? Okay, stop muna natin. Papakita ko po sa inyo paano ginagawa yung tawag dito. Dali. Hindi siya maklik. Okay. So stop share muna ako. Pakita natin yung live natin. Okay. Yung mismong RPM para makita nyo kung paano ang nangyayari. Okay, so share ko ulit. Dito marami nagkakamali. Simpleng-simple na. Talagang tama yung sinabi ng mentor namin. Tinuruan kami sa Singapore mag-trade. Pumunta pa ako doon para lang matuto, no? Nagbayad ako ng 30,000, bayad ko yung hotel, babayaran mo yung pamasahe mo, eroplano mo. Tapos tuturuan ka 3 araw, ang ituturo sa inyo yung last day kung paano mag-trade. Kasi napakadali lang ituro, buy and sell lang, no? Magba-buy and sell ka lang, kikita ka na. Pero kapag hindi mo alam, dalawa na nga lang pinagpipilian, natatalo pa tayo, di ba? O ngayon, ano po yung titignan natin? Punta muna po tayo sa 1 hour. Tignan natin ano ba yung trend. Kanina ano yung trend? Kanina ang trend ay uptrend. Ngayon nakita natin bumaba siya pero totally overall uptrend pa rin siya. So uptrend siya kung titignan natin. So alam natin na uptrend ang market as of now. Tignan muna natin kung anong signal na binibigay ng ah ating RPM. Sa 15 minutes, tignan muna natin uli. Ayan, nag-sell na siya. Pero uptrend siya, nag-uptrend siya dito. Dali hanap tayo ng tools para makita nyo. Ayan, dito po, di ba? Mula dito, last week, hanggang kanina, nag-uptrend siya. So ngayon, nagre-retrace siya. So may retracement siyang konti, nagpo-pullback. Hindi natin alam kung magtutuloy-tuloy. Anong gagawin natin kapag kaganyan? Sasabay tayo sa market at wala tayong gagawin. Kung sinabi niyang sell, sell tayo. Kaya eto, nag-sell siya, lumabas yung, dito po lumabas yung sa 15 minutes. Dali, palitan ko muna. Para makita natin yung 5 minutes. Nasa 5-minute time frame tayo sa ating live. Ay, yan. Nakikita po ninyo, bumababa, nag-sell siya. Ano ba yung market uptrend? Anong gagawin natin kapag uptrend? Doon ka sa ilalim magbabay para mas mataas yung makukuha mong profit. So kung nag-sell ka, sumunod ka rito, okay pa rin naman. Pero isa, dalawa, tatlo, apat, lima, anim na candle, nagbigay na siya ng buy signal. Dito ka maghihinto. O kaya dito sa triangle. Or siguro dito sa may, bahala ka. Kasi kung mag-scalping ka, at least 1 to 2 candles lang. Actually, 1 minute nga lang, kikita ka na agad eh. So uptrend siya. Yung kanina yung tinuro po natin, lalagyan natin ng trend line. Trend line. Ano ba yung nangyari sa trend line? Ayan, no? From dulo, nung ilalim na candle, pataas. So, kita nyo, nung lumabas siya rito, nag-buy na naman siya, hindi siya nagdire-diretso. So, hintayin natin kapag nagkaroon ng sell, hihintayin natin yung 3 candle na lumabas dito sa trend line. Ano yung trend line? Ito, dito bumabangga yung support. Ito yung pinaka-support niya. Dito bumabangga yung mga candle. Pag dumating dyan, dahil uptrend tayo, ang gagawin lang natin puro buy para hindi tayo matalo. So buy, nag-buy ka dito, tapos dito sa ilalim, nag-buy ka ulit. Kasi naglagay siya, una kang nag-buy dito, dire-diretso, di ba? Tignan nyo. Kumita na naman. Take profit ka pag lumabas yung sell. So pagdating dito, mula dito, hanggang doon, sa sell, ibig sabihin, wait lang, ito. Mali. Dito tayo sa ilalim. Wait. Tignan natin uli. Yan, dito. Kung dito ka nag-buy, naglagay siya ng buy dito. Kung nag-buy ka dyan or dito sa pangatlong candle ka magbabay, hintayin mo. Tapos lumabas pa yung FBG. Tandaan nyo itong FBG na to. Pag lumabas yan sa ating chart, ibig sabihin, pag kulay green, pataas ang market. Pag kulay red ang malaki, ibig sabihin, pababa ang market. Parang katulad niya, no? May lalabas dyan na FBG mamaya, no? Actually, dun sa isang natin, may lumabas na. Ewan ko dito sa aking sariling chart. No, tignan ninyo. Up, 'di ba? Nag-buy ka dito, lumabas yung buy, wala kang gagawin, hintayin mo lang yung sell.
Pagdating nung sell, doon ka lang mag-i-stop. O nag-sell siya, anong sabi natin? Huwag ka na mag-sell. Pero kung gusto mo, nasa sa'yo pa rin yun, no? Yung mga magagaling. Nag-sell sila hanggang dito. Pagdating ng buy na naman, stop na naman. So kumita na naman mula dito o dito hanggang dito, sell siya. Pag lumabas yung buy, doon ka mag-out. So apat na candle, limang candle, panalo ka na naman. Anong sabi natin kapag uptrend? Kailangan mag-buy ka lang. So magbabay lang tayo, magko-concentrate tayo sa buy. So buy ka dito, lumabas yung buy, nag-buy ka, dire-diretso na naman siya umakyat, umangat. Lumabas yung sell, lumabas yung triangle, pwede ka nang mag-take profit. Pero hanggat di lumalabas yung sell, ibig sabihin continuous pa rin na umaakyat yung trend. Nag-sell siya, hinto tayo. Kasi bakit? Uptrend lang tayo. Wag na tayong mag-sell. Magba-buy lang tayo. Pag lumabas yung buy, buy na naman tayo. Hintayin natin umakyat siya, 'di ba? Umakyat siya tapos nagbigay siya ng sell. Actually hanggang doon siya, kinuha niya yung POI. Lumabas yung supply. No? Pag lumabas po yan, ibig sabihin, yan yung usual na binabanggaan ng market. Ang kagandahan, lumalabas po sa atin yan automatic, pati yung sell, pati yung buy, pati yung triangle. Anong ibig sabihin ng triangle? Pag nasa taas ang triangle, yung green, ang ibig sabihin, oh, tapos na yung green, yung pagtaas, bababa na. Kaya kita nyo, bumaba siya rito. Tumaas uli, naglabas naman ng ng red triangle. Ang sabi niya, ibig sabihin, tapos na yung pababa, yung red, tapos na. So, na-exhaust na. Sinisimplified ko na lang para hindi na po kayo magkaroon ng technical difficulty na alalahanin pa yan. So, triangle na lang. Pag lumabas ang triangle, ibig sabihin parang stopper. Stop ka na. O umakyat na naman siya. Nagbigay na naman doon. Stop ka na rin sa pag-akyat. Bumaba siya. Tapos tumaas uli ng konti. Ibig sabihin, continuous pa rin yung buy. Hindi, walang lumalabas na sell. Ganun lang ang ginagawa niya kasi ganyan talaga ang market, akyat baba. Nakikita lang natin na pero sa micro, sa 1 minute magulo ang market. Pag ganun ganon, every minute tumataas, bumababa. So tignan po ninyo to, tumaas hanggang dumating dun sa pinaka main point sa POI, bumaba na siya. Dito ka na ngayon, ito na yung tinatawag natin kanina na supply and demand. So lumabas yung supply, itong supply na to, lumabas yan, ibig sabihin possible tumalbog na yung market. Tignan nyo po, ang ginawa niya, nag-react ang market, ni-respect niya yung supply kasi yung supply na yan, ibig sabihin yan yung ceiling o yung fourth floor kanina o second floor natin na dahil lumabas yan, hindi na siya makapenetrate kasi nga may nakabara. So kailangan magkaroon ng malakas na power yung mga buyers para mag-breakthrough sila pataas. So hindi nila nagawa dahil maximum na ang ginawa ngayon, unti-unti lumiliit ang mga candle. Pagliit ng candle, ibig sabihin humihina yung power ng mga buyers. So bumaba ngayon actually itong mga candle po na to, ang laman po nito, ang nasa likod po niya, mga tao, tayo po yan. Tayo yung nagtitrade. Tignan niyo po dito, naglabas ng sell. Mula dito sa buy, nagkaroon ng buy kasi nagkaroon ng sell dito, nag-buy uli siya. Lumabas yung sell, stop ka na, nagbigay uli siya ng buy. Pag nakita mo yung POI, stop ka na ulit. Lumabas yung sell, stop ka muna, paglabas ng sell, nakita mo na nagbigay na naman ng buy o stop ka uli, kumita ka na naman. So maliliit lang kasi unti-unti nag-ano na siya, bumabalik na siya sa downtrend. Ito yung nakikita natin kasi masyado nang exhausted. Ayan, nag-sell na naman siya. Hintayin mo uli. Kung nag-sell siya, sell ka lang. Hintayin mo yung buy. Pag lumabas yung buy, doon ka uli hihinto. So take profit ka na naman. May kita ka na naman. Tignan po natin to. Ito yung kanina tinuturo ko yung FBG. Ito, mahirap po itong i-plot kung sarili mo lang. Dito, automatic lumalabas. Ibig sabihin, lumalaki yung gap, no? Anong tawag diyan? Is fair value gap. Pag lumabas po yan, lumabas yung sell, lumabas yan, mag-sell ka, kikita ka. Okay, so malaki ang possibility na kumita ka. Pero siyempre, ingat ka kasi wala namang makakapag-predict ng 100% ng market. Pero sa mga indicator natin, sa tools natin, nakikita natin na lamang na yung red. So, pwede kang mag-sell dyan. Pag sell mo, ayan, lumalaki siya, humahaba. Ibig sabihin, lumalaban din yung green dahil humahaba din siya, no? O yan, hintayin lang po natin. Ano ngayon yung natutunan natin dito? Possible, mamaya babalikan niya tong demand. At saka ito, nasa supply na siya, galing siyang supply. Mamaya babalikan niya yan. Una niyang babalikan itong area na to. Nakita niyo itong shade na to? May shade po siya. So unang babalikan niya. Pag nakuha niya yan, mabubura yan. Pag tinamaan niya yan, mabubura, bababa na naman yan dito sa susunod. Kasi mga liquidity area po yan. May mga pera po dyan na naiwan ang market. Yang mga shaded area. Imagine nyo, nasa harapan na po natin yung babalikan niya. Dalawa na lang ang ating gagawin. Magte-take action na lang tayo at huwag munang masyadong maging
tawag dito, greedy. Titignan natin, pag kumita ka, yan, kung nag-sell ka dito, dalawang candle, kumita ka, out ka na. Kumita ka uli, re-entry ka uli, no? So ganun, o kaya gumawa ka rito ng tatlong entry, dalawang entry. So yung isa out ka na, dito tuloy mo, dire-diretso hintayin natin hanggang dito, isa, dalawa, tatlo, apat, limang shade. Yan yung mga target area. Minsan minsan si market hindi yan dumidiretso na kala nyo dito na diretso tas diretso ganyan. Hindi po. Gumaganyan pa po yan. Gumagalaw-galaw pang ganyan. Okay? Tapos sa kanya kukunin to, babalik dyan, tapos pupunta sa demand. So yan. So hindi po natin mapipredict kung tumaas siya o bumaba siya. So ang alam natin, meron siyang mga target na pupuntahan. Ito, itong shade na to, itong shade na to, ito, tapos ito yung 200. Possible na tumalbog siya dyan kasi yan yung 200 resistance ng EMA. So pag tinamaan niya yan, diyan ka huminto. Kasi bakit? Take profit ka muna. Hintayin mo kung magbe-breakout siya. Di ba yan yung yung EMA? Wait lang. Itong na to, white. Kunwari, dumiretso yan. Tapos ito rin yung market, dumiretso. Diyan ka ngayon maghihintay. Kasi bakit? Possible na tumalbog siya dyan. Or possible na mag-breakout siya dyan. Okay? So yan yung mga tinitignan natin. So madali lang kung titignan natin. Kaya lang nagiging mahirap kasi nga hindi natin sinusunod. Sinabi niya sell, magbabay ka. Sinabi na ulit niya yung sell, lumabas yung buy. Kaya nga sabi ko nga, kung katulad nito, magbe-break of structure na siya, ibig sabihin, magda-downtrend na siya. Kasi bakit? Na-break niya yung na-break niya na yung mga tinatawag nating higher high. Dito may higher high na tinatawag. Ano yung higher high? Pagka kayo po yung naka-enroll, maintindihan nyo kung anong higher high. Katulad nito, higher high, higher high, higher high. Ito namang dito is higher low. Tapos ito higher high, higher low, higher high, higher low, higher high, higher low. So ibig sabihin, yung mga nasa tuktok, itong mga to, yan, yung nasa tuktok, ang tawag diyan ay higher high. Higher and high. Yan, higher high. Ito namang nasa baba, higher low, higher low, higher low. Okay? So, alam na, pagka kailangan talaga mag-aral kayo ng konti, no? Kailangan meron tayong knowledge. So, kaya nga sabi ko, pag uptrend, ang lagi nating gagawin is buy. Hihintayin natin yung lumabas yung mga buy. Imagine mo, hindi ka na maghula-hula na, andyan na. Mag-buy ka na. O, sinabi na naman niya sell. O, di mag-sell ka. Di ba? Ayan, lumabas yung FBG. Ibig sabihin ng red. Ano pong ibig sabihin ng red? Sell. So, hintayin natin ngayon kasi nagki-create na siya ng bagong trend. Minsan yung market, ganyan ang ginagawa yan, no? Di ba yan? Nakuha niya yung peak. Ito na yung ceiling. Ang gagawin niyan, magki-create siya ng lower low. Pababa na siya. Ito na, lower low. Mas mababa ito. Lower low. Ito, higher low. Kasi paangat siya, di ba? Ito, nag-uumpisan siya gumawa ng lower low. Pag gumawa na naman siya ng isang ganyan na lower low, ito, ibig sabihin, mas mababa na siya dun sa previous. Ito, doon sa previous na higher high, ibig sabihin ang trend niya ngayon bababa na. So, abangan mo na yan. Pero hindi lahat ng pagkakataon. Kaya nga, sinusunod natin itong chart. Kasi bakit? Live po ito. Time sinasabi niya kung ano nangyayari. Hindi ka na maghuhula-hula. Kaya nga kami, nagkakamali pa rin ako dyan. Marami pang nagkakamali. Kasi bakit? Hindi natin pinapanood yung hindi natin tinitignan eh. Pero ang totoo niyan, nasa harapan na natin yung kayamanan. Minsan lang nagkakamali pa tayo. Kaya ima-master lang natin paano gamitin to. Kasi kung hindi natin minaster to, lagi tayong matatalo. Paulit-ulit lang, di ba? Tapos ano pa, ang confirmation. O tignan po natin, lumilipat na yung mga check dito. Tatlong check na. Sa short, ibig sabihin ng short, pagka red, alam nyo na, pababa ang market. Pag long, pataas ang market. Terminology lang po yan. Baka huwag kayo malilito. So yung short, ibig sabihin pababa na. Anong sinasabi niya rito? Tatlo na ang nagsasabi. Yung super trend, sabi niya pababa na. Sabi nito, pababa na rin yung dali muna. May tumatawag. Wait lang. O yan. Tapos yan, merong pababa. Yung RQK, tapos yung MACD. Ibig sabihin, tatlo na sila. So hintayin natin yan. Pagka unti-unti, pagka nagkaroon na naman yan ng ganyan, lower high,
lower low, lower high, lower low, lower high, lower low. Ibig sabihin, pagka nakadalawa ka na ng ganyan, nag-change na yung market. So abangan natin yan kasi ang susunod yung mga target, itong mga shaded area. Isa, dalawa, tatlo, apat. Hindi nyo na kailangang matutunan to ng kailangan master nyo kung ano-ano. Pero kailangan matuto kayo dahil mas maganda yung may alam ka. Mas magandang ma-master mo yung forex trading. Pero ito po simplified, di ba? Nakita nyo, kanina pa paano naman yung nakuha na po natin yung uptrend, tsaka downtrend. Ngayon nakita natin yung trend line. Pakikita naman natin sa inyo ngayon yung paano naman yung, eto kasi uptrend to. Hanapin naman natin yung tawag dito, gawa tayo ng trend line na pababa. Hanapin natin dito sa baba. Actually, bumaba din ng ano nung nakaraan eh. Uptrend, downtrend. Ito na lang dito. Naintindihan po, ano ba, naririnig pa ba ako? Nandiyan pa ba kayo? Paki-type 1 naman po kung kayo ay buhay pa dyan. Ano pong shaded na gray sa horizontal? Anong shaded na gray? Ayan, nakalagay na yung shaded na gray, oh. Supply ang nakasulat po, oh. Yan yung supply. Supply, ibig sabihin, yan yung resistance. So, kaya dapat talaga mag-aral po kayo. Kailangan talaga yung pag-aralan nyo, balikan po ninyo yung mga ano natin. So yan, 1111. Ayan, okay. So nakakarinig pala lahat. Okay. So kita nyo ang market. Bumaba siya, tumaas na naman siyang konti. No? Ganyan talaga ang market. Pagka malamang, pwede niyang sundutin na naman to. Balikan niya to kasi gap ito eh. May pera po dyan. Ngayon, tignan natin yung downtrend para maguguhit tayo ng pa-down. O yan, titignan po natin mula dun sa tuktok. Ayan yung ano niya, ayan yung downtrend. Tapos magbubuhit ulit tayo, masyadong matarik, no? Ayan, tignan niyo po yung ano. Ngayon, pag lumabas ito dito, patay ng pan-drawing. Ito, di ba lumalabas na po siya sa trend line? So possible, lalabas siya ng trend line, isang candle, dalawang candle, tatlong candle. Pag tatlong candle at nagdire-diretso siya, possible, maglalabas siya ng buy. Pag naglabas siya ng buy, pwedeng umakyat na naman yan. Kasi mas malakas pa rin yung pag-angat ng market. Okay, wait lang. O tignan po ninyo. Ngayon, or pwede siyang magre-retrace, kukunin lang niya yan, babalik uli siya dito pababa. Okay, so yan po yung trend line. Ang trend line po natin act as a support and resistance. Kaya tignan nyo, pag naglagay po kayo ng trend line, nakikita nyo hindi sila lumalagpas. Nire-respect niya. Dali palitan natin ng kulay. Doing nating white. Ayan. Nire-respect ni gold yung trend line. Ayan, katulad po niyan, yan, no? 'Di ba? Hindi siya lumalabas. Pag lumabas po siya diyan, ibig sabihin may plano na namang iba siya. O yan, kapag lumabas ito dito, tatlong candle hintayin nyo. Doon kayo dalawa hanggang tatlong candle, doon kayo mag-e-entry. Kasi possible na umakyat or hintayin ninyo na break niya yung susunod na lower high. Kasi yung lower high na yan, pag umangat yan, tumaas na naman, mas mataas yung pangalawa, ibig sabihin, nag-uumpisa na namang magkaroon ng bagong trend. Ang tawag dyan is higher high and ito naman yung tawag dito ay higher low. So yan, so ganyan lang po yan siya. Or possible, babalik ito, ang gagawin nito, umakyat na ganyan, gaganyan uli siya, babalik, at magdidire-diretso na siya pababa, pabulusok. So yan. So nagawa na po natin yung trend line, nagawa na natin yung dalawang trend line na na uptrend, ito naman yung downtrend. Ganito rin ang nangyayari sa sa uptrend tsaka downtrend ay sa downtrend, no, ganun din, lalabas din siya. Katulad nito, dali. Lagay tayo ng isa pang trend line. Lagay tayo ng trend line sa ibaba. Dali. Ayan, tignan natin. Ayun, yung trend line, lumagpas na ito. Lumabas yung sell. So, lagay ulit tayo dito sa ilalim. Yan. Tignan nyo, lumabas siya. Isa, dalawa. Bumaba na yung market.
Urayin ko lang muna yung mga magugulong drawing. Yan. Para makita po nating maigi yung trend line pag lumabas yung area niya diyan, lumabas po siya. Katulad nito, naglagay ulit tayo ng trend line, pinagdikit natin yung mga dulo. At least apat at dalawang point ang tamaan natin. Katulad nito, tinamaan niya, lumabas na yung isa, dalawa, pangatlo. Ibig sabihin, pababa na yung market. So kung dito tayo nag-entry, possible dito tayo nag-entry sa area na to. Ayan, lumabas na naman yung buy, oh. Pero hintayin po natin yung matapos yung candle na yan bago tayo mag-buy. So tignan nyo rin yung time frame. Baka mamaya mali yung time frame ninyo, no? So ayan, tignan nyo. Oh, lumabas yung buy, nawala. Ibig sabihin, hindi pa siya confirmed. Although 28 seconds na lang dito sa area na to, may counter tayo dyan. So yung cellphone nyo, paturo kayo sa mga apply nyo, meron pong tinatawag na counter sa right side kung ilang minutes pa yung naiiwan from 5 minutes nyo. Ayan, lumabas na naman yung buy. So wag muna kayo mag-e-entry, hintayin ninyo. So buy, possible kukunin niya muna to. Or possible na nagpe-fake out lang siya. Possible na sabi lang niya, kunwari, lalabas na ako. Pero yung pala, gaganon lang siya, tapos babalik na naman siya, pababa na naman. Or, yun nga, sabi ko nga, magke-create siya ng upper na naman na higher high, and higher low, higher high, diretso na siya sa paglipad niya uli. So, ang babantayan natin, ano yung lumalabas? Ano yung pinapakita niya? So, buy. Pero hintay pa rin tayo ng tatlong candle na lumabas. Doon tayo doon tayo tawag dito, doon tayo babay. Hintayin natin na ma-break niya ito. Ayan, ganyan, di ba? Oh, pagka lumagpas na siya dyan, nakuha na naman niya to, eto na naman yung supply. So, malamang tatalbog siya dyan. Pero kung lumabas siya dyan, nag-breakout siya, so critical area po ito. Hinto muna tayo dyan, observe na naman tayo dyan. Pag tumalbog siya dyan ng isa, dalawang candle, tatlong candle, dito ka na naman mag-e-entry ng sell mo kung babalik siya. Kung dito naman, dito ka mag-e-entry ng buy mo. So dito, ayan, lumabas na naman yung FBG, hintayin nating matapos. Oh, mukhang malakas pa rin ang power ng buyer, no? So hintayin na naman natin. So wag nyong babantayan, wag nyong kumbaga nag-sell ka, sabi mo, hindi babagsak na yan kasi mataas na. Yun nga po, susundin natin yung mga lumalabas. Pag hindi natin sinusunod kasi real time po ito. Sinasabi niya na ng husto. Kaya napakaganda nitong indicator natin. At pangalawa, tignan po natin dito rin sa baba. Wait, tanggalin ko yung drawing. Sa baba, no? Ay, lumaki. Yan. Nakikita po natin merong line dito sa gitna ng green at saka ano. Etong line na ito, ibig sabihin nasa baba yung mga red candle. Ibig sabihin nasa baba pa siya. So ano pa yung volume niya? Red pa. Ibig sabihin possible na magdidire-diretso pang bumaba. So hintayin pa rin natin. So kung dito nag-buy ka, scalping ka lang o kumita ka hanggang doon, okay na. Pero kung ako dito, hintayin ko muna na mag-create ng bagong trend. Na makita ko kung ano na ang bagong trend. Kasi pag pumasok po tayo dyan, pag nagiging greedy na tayo, lahat na lang pinasukan natin, pa-timingan din natin, lalo na hinihintay na natin yung pagbaba niya. Pag nagkaroon na ng trend na bumababa na siya, tignan natin sa 15 minutes. O yan, no? Pababa siya sa 15 minutes. Although dito naman, sa 15-minute time frame, nasa itaas pa siya ng red EMA o yung exponential moving average. Yan, tignan natin. Pababa siya pero tignan nyo yung trend line, hindi pa rin siya lumalagpas sa taas. So hintayin natin na ma-break niya yan sa 15 minutes. So pwede rin kayong tumingin sa 15-minute chart ninyo. Gagawin yung basihan lang yung 5 minutes. So kumbaga, ano ka muna, relax. Kumbaga sabi nga, anong gagawin ko? Wala kang gagawin kasi ang pinaka magandang posisyon is wala kang posisyon. Kasi bakit? Naghihintay ka ng perfect timing na binibigay ng indicator natin. So napakaganda po nito. Actually, may kumita dito na taga Pangasinan, no? Kumita siya ng $8,000. Sinusunod lang niya yan. Yan lang ang ginagawa niya. Kaya nga sabi niya, pag wala yan, talagang personally nagme-message sa akin,
Coach, bakit wala tayong ano, RPM? Ay, namatay yata kasi bumabagyo. Oh, kasi umuulan. Minsan nagba-brown out, minsan biglang kasi dito sa amin po, sa aming lugar, minsan yung electric o yung power mamamatay tapos after 5 seconds, 10 seconds babalik. Parang niloloko yung ano, yung kuryente, no? Kaya kung wala kang mga voltage regulator dito, masisira ang mga appliances. So ayan, nakita po ninyo, no? Ano pa yung isang ano natin, box. Ayan, hanap po tayo ng box. Sa inyong MT5, meron din pong box diyan. So tignan lang po ninyo, ituturo po natin 'yan ulit. Ayan, hanap tayo kung saan ina-apply yung box strategy. Katulad po nito, sideways ang market. So tignan po natin, no? Ayan yung pinakamataas, ayun, yung mga yon. So maggagawa lang po tayo ng box. Napakadali, di ba? Pang grade 1. Extend lang ninyo, habaan ninyo yung dulo sa taas tsaka yung dulo sa baba. Ayan. Tingnan natin dito. Eksaktuhin natin. Ayun, yung pinakataas ito. Dali, lakihan natin para makita nyo. Ayan. Kung titignan po ninyo dito, ano yung pinakamataas niya? Mula dito sa nag-umpisa, ano yung pinakamataas na part? Ito po. So, ito. Okay. So, kung titignan pa natin, meron pang isa doon, no? Sa taas. So, taasan pa natin. Yan po yung box. Extend nyo lang sa inyong chart. Tuturo din po natin yan paano ginagawa yung box na strategy. Ikulong nyo lang sa box. Hintayin nyo. Pag ang ginagawa lang ng market, aakyat sa taas, bababa siya, aakyat ng konti, bababa siya. Ibig sabihin, ang tawag po dyan, sideways or yung consolidation. Ibig sabihin, iniipon-ipon pa ng market ni gold kung gaano nakarami yung naglalagay ng entry nila. Akala nung iba, buy, o tayo, kumita tayo dyan kasi scalping lang tayo, tumawid dun sa green, kumita ka na. Ang confirmation, ang confirmation niya umangat, tumawid. Tignan po ninyo dito sa baba, nag-umpisa siyang mag-green tapos ayan, ito. Pero maliliit ang volume. Pero dito tumawid siya, dito pa lang kumita na tayo kahit sideways siya. Kasi bakit? Sinasabi niya buy. Pagdating doon sell. Minsan magandang kumita rito kasi predicted mo na pagdating niya sa buy, pagdating niya sa dulo, lumabas yung triangle, sell ka na, kumita ka na naman. Hintayin mo na naman triangle, hintayin mo yung buy. Pagdating na naman ng buy, mag-buy ka na naman. Kumita ka na naman dalawang candle. Sell ka na naman, kumita ka na naman. Buy ka na naman. Eto parang naglalaro ka lang. Pakurot-kurot lang, hindi ito yung pangmatagalan. Hihintayin mo siya na kukurot-kurot ka kasi nasa loob siya ng box. No? Buy siya, kuha ka na naman. Ngayon ang tanong, paano mo malalaman paano magte-trending na yung market? Pag lumabas na siya sa box. Lumabas yung unang candle, sumilip, may lumabas na pangalawa, may lumabas na pangatlo, dito entry ka na. Pangatlong candle, ang rule natin, laging 2 to 3 candles, mag-e-entry ka. So mag-e-entry tayo dito, lumabas pa yung FBG, no? Yung kulay green. Anong ibig sabihin ng kulay green? Pag mas malaki, pataas po siya. So nag-trend siya, umangat, nag-entry ka dito, lumabas yung sell. Saan ako hihinto? Saan ako magbabay? Dito ka magbabay. Actually, dito pwede kang magbay. Kaya lang, dahil naglagay tayo ng box, nilagyan natin siya ng box, ang rule, pwede ka nang mag-entry pag lumabas sa box. Pero dito pa lang, pwede ka na mag-entry. Kasi bakit? Di ba? Nag-sell ka, nag-buy ka. Kada lumalabas yung buy, nag-buy ka. Tumaas yung market. Nag-sell ka, lumabas yung sell, sideways siya. Nag-sell ka, lumabas yung buy, huminto ka. Nag-buy ka na naman. Pag buy mo, di ba hindi pa lumalabas yung sell? Although umangat siya, nagkaroon ng FBG, tumaas pa siya, nagkaroon ng sell. O dito take profit ka. Ibig sabihin mula dito, sa nag-buy ka hanggang dun sa taas, kumita ka. Di ba nag-sell siya? Nag-sell ka uli. Anong rule? Pag walang triangle, walang buy, ibig sabihin doon ka mag-take profit, doon ka kikita. O naglabas siya ng buy, o stop ka na naman dito. Pag stop mo, kumita ka na naman mula dun sa sell. O kung dito ka nag-sell. Umangat na naman siya kasi sabi niya buy, wala pang lumalabas na sell, up, down, up, down, up. Lumabas ang sell. Stop. Nag-stop ka, dito nag-stop ka, nag-take profit ka kasi lumabas yung triangle, may sign ng triangle, nag-ano ka, nag-stop ka uli, take profit, take profit. So imagine nyo yan, lahat po pinapakita na. Minsan matigas lang talaga ulo. Kahit ako, minsan matigas ang ulo. Nabibiktima ako nito kasi bakit? Ang iniisip natin na hindi, bababa na. Huwag natin talagang
pairalin yung sarili natin. Sundin natin ang sinasabi ng chart kasi live po ito, real time ginagawa niya. O yun, hindi niya na ano na trigger yung ano, yung red. Kasi babalikan po niya yan eh. So ngayon ang ginawa niya, nag-retrace lang siya, possible. Ang gagawin nito ay hanapin natin yung ano. To, 'di ba? Nagganyan siya isa, tumaas siya, bumaba siya, tumaas siya. So malamang pababa siya, tataas na naman siya. Yan ang market, ganyan siya or bababa na naman siya. So hintayin natin niya kung ano mangyayari diyan. Okay? So yan po yung possible scenario sa imagination ko, possible ganyan yung mangyayari kasi bakit? Nag-uumpisa nang magkaroon ng check yung mga yung pababa. So yan. Ngayon, kapag tumaas naman siya, ang possible na scenario, pag na-break niya yung trend line, di ba kanina tinignan natin. So dito ka, nag-buy ka, dumiretso siya, nag-retrace siya, nag-break siya, tinamaan niya yon, dito ka maghihintay sa area na to. Kasi baka ano siya, ano siya, breakout siya dito sa lugar na to. So itong lugar na to, critical area. Isa sa pinakamalulupit na mga indicator po yan. Simpleng-simple lang. Yung up and down lang. Ito. Yung dalawang yan. Dali. Lagyan natin ng bilog. Yan. So yung dalawang area na yan, mga critical area, yan yung tatalbugan niya o dyan siya magbe-breakout. Pero ako tingin ko, hindi na siya magbe-breakout dyan kasi masyado nang mataas. Pero hindi pa rin natin masasabi. So possible, susundan na naman natin si market. Anong sabi niya? Buy. O di nag-buy ka, kumita ka. Eh ang sabi nung buy, hanggat di lumalabas yung sell, huwag kang hihinto. O hintayin natin ngayon kung lalabas yung sell. O lalabas yung triangle. Naglabas ng triangle, so maaaring bumaba, maglalabas na naman dito ng sell. Magpiprint siya ng cell. So, ganun lang po. So, take note po kayo kung may tanong. Magkaroon po tayo ng Q&A ngayon para makapagtanong po kayo. Katulad nito, ito, yung ano natin, yung volume natin, maliit pa. Red pa rin siya, pero red pa rin siya. Nasa baba siya ng ah, EMA natin dito. Yan, oh, nag-red na. Mula green, nag-red na yung guhit. Bumaba siya, bumaba. So, lumalayo siya. Mukhang nag-buy siya pero hintayin natin kung ano yung magiging resulta niya. So yun po, tapos na po at kung may tanong po kayo, buksan lang po ninyo yung mga ano nyo, mga mic nyo. Yan. Oh, dumami na tayo, 45 na. So yun, sige po. Pwede na po kayong magtanong. Tanong-tanong. Yan, sige, magtanong po kayo. Mag-text kayo kung hindi po kayo makapagtanong. Wala. Wala. O yan. Sige po, tanong kayo. Magtanong po kayo lahat. Natahimik na lahat. Sige, tanong po, tanong. 1111. Coach, yung nasa baba po kung saan stay yung mga last candle, yung tick lines. Hindi ko maintindihan, ma'am. Anong tick lines, ma'am? Naka-enroll ka na ba, ma'am? Ma'am, ano? Say Laguna. Naka-enroll ka na po ba? Nag-enroll ka na po sa NOA, sa community natin? Ayan. Kanino ka po naka-under, ma'am? Paano nyo ma-access yung RPM? Sino po ang nag-invite sa inyo dito? Kailangan po kasi naka-enroll po kayo para ma-access po nyo to ng libre. Binibigay na po namin to ng libre. No? So naka-live po yan araw-araw. Sa Zoom, papasok kayo sa Zoom. Kaya mag-enroll po kayo. Horizontal boxline. Tignan natin kung ano yung horizontal boxline. Hindi ko makuha yung sinasabi ni ma'am. Yan, alin dyan yung horizontal boxline? Ito? Ito po ma'am, itong box na to. Sige ma'am, magsalita ka ma'am. Pwede ka namang magsalita. Pwede ka pong magano. Pwede kang mag-open ng mic mo. Dali, nasan na? Ito. Ayan, mag-unmute ka ma'am. Yan, ina-unmute kita. Ay, nawala. Hello?
O yan ma'am. Alin dyan ma'am yung sinasabi mo? Yung ano po, mga horizontal lines na medyo Ito, makapal ito. na color gray. Ito. Itong mga Opo, to. opo. Yes po. Ito yung mga ano, liquidity area. Ibig sabihin, merong liquidity dyan, may pera. Kaya lang dito sa ating chart, imagine nyo, yung chart natin, naglalabas na ng ganyan. Sa sarili nyong chart, wala kayong makikita itong mga to. Yung mga horizontal line na matataba na yan, na shaded. Ibig sabihin, nandyan yung area na babalikan ng market. Nandyan yung liquidity. Yan ang binabalikan. Natural magnet yan. Pupuntahan yan. So possible, bababa yung market, babalikan niya yung mga yan. So hindi lang yan, marami pa yan. So yun yung, tignan nyo, yan, no? Hanggang demand. So ang possible na entry nito, ang target nito na susunod, demand or supply. Mamimili lang siya. Dalawa lang naman pupuntahan yan. Wala nang iba. O yan, katulad yan. Ano na nangyayari? Siya ba'y tumataas o bumababa? Tignan natin sa chart ko. Ayan, bumababa siya. Bababa itong last candle na to. Yan. So yan, ito bumababa siya. So possible, pag nakuha niya to, nakuha niya, natamaan niya, ibig sabihin, binalikan niya to. So ang kasunod niyang babalikan itong blue o kaya itong susunod. Pag natapos yan, ito naman. Sooner or later, babalikan yan. Or possible, hindi muna niya babalikan. Mga asar muna siya. Ganun ang gagawin niya. Maaring gagawin niya, bababa siya dito. Pag nakuha niya yan, gaganyan na naman siya. Pupunta na naman siya doon. Hindi pa nga niya babanggain yan eh. Kasi ano to, itong area na to, may pera din dyan. May mga naiwang pera dyan. Minsan hindi pa inaakyat dyan, dito lang siya sa gilid. Gaganyan na naman, bababa, titirahin na naman niya to. Ito naman kukunin niya. Tapos gagan na naman siya. Kala mo aakyat, biglang bubulusok na naman dito kasi kukunin niya tong mga area na to. Ayan, tignan nyo. Lumabas yung FBG. Hintayin natin yan kasi yan ay signal na aakyat ang market. O yan, katulad niya, umaakyat, di ba? Umaakyat-akyat siya ngayon. O. So ganyan po siya kaganda yung ating indicator. Live niyang pinapakita kung ano yung real time na nangyayari sa market. Hindi po ito yung signal na sasabihin, lalabas po, dito po tayo mag-e-entry, mag-uptrend po siya. Although maganda yung mga signal na yun, pag pinagsama mo rito, katulad sa NOAA, lalabas siya, sabi niya, oh, bullish tayo, long tayo, or uptrend tayo. Magbibigay ng ano yung NOAA, yun ang kagandahan, magbibigay yun ng signal. Sasabihin niya, dito sa area na to, yung price na 37, kunwari 3720, sa 3720, diyan ka mag-e-enter. Pag enter mo diyan, ang susunod na take profit mo dito, 3725. Sasabihin niya, 3725. Kunwari lang muna to 3725. Dahil ang target niya ay pataas. Ang susunod na tatamaan niya, dito ka magte-take profit, 3750. O, 3750. O kaya sasabihin niya, o downtrend, ang area natin, magse-sell tayo, dito ka magse-sell. Ang take profit mong 1 dito, take profit 2 dito, take profit 3 dito. So, kailangan combination po yan. Kaya pag ginamit nyo, yung combination, lalo pang nakakatulong yan. Kasi, ayan, katulad niya, no, tumataas siya. Ibig sabihin, nakikita po nyo na live na tumataas yung market. Sinabi niya na buy, tignan nyo, wala pang sell na lumalabas. Ibig sabihin, nagtutuloy-tuloy siya ng pagtaas. Malapit niya nang ma-break yung trend line. Etong line na to, trend line to. Pag nagkaroon ng isa pa, dalawa pa, or babalikan niya tong area na to, itong gray na supply. Ay, tama, supply area, yung resistance. Sige po, tanong pa po kayo habang ano. Yan, okay. Sige, tanong pa kayo ba? Matatapos na tayo, no? Kasi may meeting pa. Yan. Baka Yun, may yun. mga tanong pa dyan. Tanong pa Yan, po kayo para mas lalo niyong nakaisang maintindihan. oras na tayo. Baka, Yung sinasabi niya, kaparehas ba yan ng Manara? Iba po ang Manara. Nagbibigay din ng signal yun. Pero ito kasing sa atin, live to, kada minuto pinapakita niya kung ano nangyayari. So ngayon, nagbigay ng signal, katulad kay Manara, naglagay siya ng price. Makikita mo dyan yung price, sasabayan mo na lang yan. Oh, kung walang triangle o walang buy o walang sell, diretso pa rin siya. Hanggat di lumalabas yung sell. Kaya nga napakaganda nito kasi live na live. Ulitin natin para makita nyo, last na. O di ba nagkaroon siya ng sell, hanggat dire-diretso yung sell, walang lumalabas na buy, nakasell ka lang. Ibig sabihin, kumikita ka, continuous. Lumabas yung buy, huminto ka na. Kasi buy ng araw Kaya yung sell mo, hinto mo na. O nag-buy ka uli, dire-diretso siya. Kailan ka hinto? Habang hindi lumalabas yung triangle o yung sell.
Sa ngayon, wala pang lumalabas na triangle o sell. Anong gagawin mo? O di standby ka lang, kumikita ka pa rin. Ibig sabihin, pataas pa rin siya. Katulad dito, nag-sell siya, di ba? Lumabas yung buy, stop ka na kasi buy na naman. O buy ka, huminto doon, naglabas ng triangle, naglabas ng sell, bumaba siya, lumabas yung buy, doon ka na naman, take profit ka. Mas lalo ito, o buy siya sa ilalim, ang haba, bago lumabas yung sell, bago lumabas mga triangle. Gets po, gets? Nakuha? Tanungin po ninyo si Coach Jimro, nasa kanya po yung ano, para ipapasok ka po niya doon sa GC ng mga RPM signals. O yun po. Balik na sa iyo, Coach Jimro. Sa mga Okay. ano naintindihan po, baka pwede po kayo mag-comment dyan, 1 minute. Mag-comment po kayo kung anong masasabi nyo. Maganda ba ang ating ano? Maganda po bang ating indicator? Mas madali na ba ninyo? Madali nyong nasundan o may malalim pa po kayong tanong? Yan. Okay, thank you po, ma'am. Yan. So ano pong comment nyo? May comment ba kayo? Mahirap ba yung nakita nyo? O medyo nakakalito ba? Nakakahilo? Sumakit lalamunan ko. Okay, sige. At kung wala nang Okay. tanong, Thank you po. message lang po, no? Yung muli, re-remind ko lang po uli kayo, no? Doon sa mga malapit nang ma-expire. So, please check yung Innova nyo, no? At magiging maigpit na po tayo na kapag hindi po tayo nakapag-renew, remove po tayo doon sa ating, sa ating 24 hours trading. Okay? So, yan naman po yung ating rules. Okay? Kaya i-ano po natin yan, maghihigpit na tayo dyan. Kaya message lang kayo sa akin kung may mga mag-expire na at yung hindi pa no. Yan, para magkaroon kayo ng access doon sa 24 hours natin. Okay, so marami na pong kumikita dyan, lalo ngayon, at nakukuha na nila yung strategy. Okay po? So yan, sige, maraming maraming salamat Coach David. At muli sa Wednesday uli, meron tayong training na kung saan titingnan natin yung paglalagay naman ng mga indicators, no, yung ating pag-aaralan, lalo sa cellphone, no? Kaya attend po tayo ng mga training. So dito sa team natin, gagawin na natin exclusive yon na magkakaroon tayo na. And then ito uli, yung live trading natin. Okay, para matuto po talaga tayo. Kaya pag di pa kayo natuto dito, kasalanan nyo na po yan. Halos lahat binibigay na po natin. No? Yung training Shortcut na. yung training sa ano to? Yung training natin sa Pinoy Traders Community, halos ang dami-dami nun, 'di ba? Tapos mayroon pa tayong live training, live trading. Pag hindi nyo pa yan nakuha at di pa kayo kumita, hindi na po kami may kasalanan niyan kayo. Kayo yung nagte-trade, lahat ginagawa namin, 'di ba? So hindi naman ibig sabihin for free na. Wala na tong bayad, tong ginagawa namin para sa inyo. Kasi gusto namin kayong matulungan. So nasa sa inyo na 'yan kung paano nyo naman aaralin. Kaya hiniling lang din namin, siyempre, para wala tayong maging issue is kailangan natin mag-enroll sa NOAA. Okay? Kasi ayan lang po naman yung ating ano rules na po na kung gusto natin tuloy-tuloy access at kumikita naman tayo, sabi ko nga sa inyo, bigyan nyo ng 3 to 6 months yung sarili nyo rito. Kung kasi depende yan, may slow learner, may fast learner. Kung slow learner ka, hanggang 6 months, bigyan mo sarili mo. Fast learner ka naman, mga 3 months. Okay? So para na sa ganon, makabawi po talaga kayo. At marami naman po nakakabawi na rito. Okay? So kanina, Yeah. nakapag-withdraw po tayo. Nasa $4,900 yung na-withdraw natin. Nasa 270, almost 270,000 Wow, pesos. congrats. Ayan. Okay? So, ano lang po yan? 5 days pa lang yan. Meron pa tayong natitirang ilang days ngayon. So, yan, iniipon-ipon lang natin yan. Okay, so Kunin mo kahapon, ng $5,000. nakapag-trade ako kahapon. Kumita ako ng mga almost $400. 'Di ba? So, ganun lang po yung ating ginagawa. Kaya nga minsan, hindi na ako everyday nagte-trade, Coach David eh. Every other day Oo. na, pag maganda yung lahat. Pag may Sinasabayan ko trend. yan yung RPM pag maganda yung alam niyo, sabayan niyo yung maganda talaga yung trend. Nako, makikita niyo po.
So, Walang tsaka, sablay. walang sablay yun. Tapos, iwasan nyo yung revenge trading. Okay? Iwasan nyo yung revenge trading. Maraming nalolos kasi sa revenge trading. So RPM lang yung gamit natin. Talagang kikita na. Tapos yung kay Abdallah pa. 'Di ba? Pag-aaralan niyo yung Dalapaw. kay Abdallah. Yung iba kasi kaya nagmamadali. 'Di ba? Kaya maraming loss. Tapos na-loss na, hindi pa evaluate sa sarili kung bakit sila na-loss. Tapos ang gagawin lang uli, magte-trade lang uli, ganun ulit, revenge trading na naman kasi gusto makabawi. Pero hindi binabalikan yung dapat aralin. So kaya po nandiyan dyan yung mga trainings para aralin po natin. Okay? So congratulations sa mga kumita po rito. Congratulations po sa mga nakapag-withdraw, no? At congrats po sa consistent profit natin dito sa trading. So aralin po natin ito, maniwala po kayo, lifetime skill, lifetime income, lifetime business mo na to. Ngayon, nararanasan mo yung maraming loss, pero pag natutunan mo talaga, kung talagang inaaral mo hindi yung panay loss ka tapos wala ka naman learning, ibig sabihin hindi ka natututo doon sa mga pagkakamali mo, 'di ba? Pero kung matututo ka sa pagkakamali mo, maniwala po kayo, malaking pwede niyong kitain dito. Okay? So, yun lang. Maraming maraming salamat sa inyo. Nandito kami ni Coach David para sa team natin at gagawin natin hanggang sa talagang matuto po tayong lahat. Okay? God bless po. Yes, Makakita-kits God ulit po bless. tayo sa God bless sa ating Wednesday. lahat. Wednesday, so twice a week magkakaroon tayo ng live training and live trading. Okay? So, thank you Yes, and God bless. Tuloy-tuloy pa yung God bless. hanggang katapusan yung BT Markets natin na 100% bonus. Hanggang katapusan na lang yan, wala nang extension. Tinanong ko na yung account manager natin, wala na daw extension yan. Hanggang katapusan na lang. Kaya samantalain nyo na yan, no, habang malaking bagay po yan, 100% na bonus. Kaya nga kung meron kayong 1,000, gawin nyo na yan kasi pag nandoon na yan, syempre hindi na yan mawawala doon sa account nyo. So may pang-trade na kayo. Mas malaki yung margin, mas malaki yung potential para kumita ka rito. Ganun lang naman sa business, di ba? Pero nasa inyo po yan, suggestion lang yon. Kayo naman yung mag-trade, hindi ako. So God bless. Thank you very much. Coach David, thank you ha. Thank you po sa lahat. Salamat. I-apply nyo yung natutunan nyo rito para lahat tayo panalo. Okay. Okay, Thank you thank po. you. Bye-bye.